kamotor, welcome to my channel. Magandang gabi. Usapan naman natin ngayon ang stator. Meron kasi tayong naging customer. Kanina tinatanong niya tayo kung pwede bang gamitin yung stator ng Wave 125 sa XRM 110. Ngayon mga kamotor, tignan natin kung pwede nga. Ipagkumpara natin kung pwede nga silang dalawa na gamitin ng XRM 110 at Wave 125. Let's go! Ito pala ang stator ng XRM 110. Ganito yung stator niya. At ito naman ang stator ng Wave 125. Pagkumpara natin mga kamotor kung pwede ba sila o hindi. Ito nga pala ang stator ng Wave 125. At ito naman ang stator ng XRM 110. Tignan muna natin sa wirings niya. Ang wirings kasi ng stator ng 125 is 4 wires. Ibig sabihin battery operated. Battery operated siya. At ito namang stator ng 110, 5 wires. Ibig sabihin, hindi siya battery operated. Tignan naman natin ngayon yung socket nilang parehas. Ito, dalawa lang yung socket niya, tapos may nakabukod. Ito naman, tatluhan socket niya, may nakabukod din siya na isang wires. Yan ang pinagkaiba nila. Dito naman tayo sa pulser niya. Yung pulser niya, halos parehas lang. Parehas lang ang laki. Parehas din ang lagay ng mga tornilyo niya. Same. Dito naman tayo sa coil niya. Ang coil ng stator ng Wave 125, 8 coil siya. Ito namang XRM 110, ang coil niya lang, 6 coil lang siya. Kaya, magkaiba sila. And dito naman tayo sa primary coil niya. Ito nga palang XRM 110, meron siyang primary coil. Ito. Ito namang Wave 125, wala siyang primary coil. At dito naman tayo sa pinakabutas niya. Ito. Halos magkasukat lang rin sila ng butas. At saka sa tornilyuhan. Parehas na parehas din. Pero yung taba naman nitong 125, mapayat lang siya na makitid. Yung mga clearance niya, malalapit lang clearance. Kumpara naman dito sa XRM 110, ang tataba ng primary coil niya, hindi siya po pwedeng gamitin sa 125 o kaya sa 110. Yan ang pinagkaibahan nila. Kaya kailangan pag namili kayo ng coil, pag pang XRM 110, pang XRM 110 lang talaga. Para kakabit nyo yung tamang coil niya. Ito namang stator ng Wave 125, dapat ganitong coil niya rin na mabibili nyo. Dahil pag iba yung nabili nyo, hindi rin magmamatch sa motor nyo, sayang lang yung pera. Yung pera natin ipambibili. Kaya kailangan match yung ating mabibili. Yan yung mga pinagkaiba nila. Marami rin mga stator ng motor. Kaya kapag bibili tayo, dalhin natin yung sample o kaya naman, tandaan nyo kung anong klaseng motor yung dapat natin mabiling stator coil nila para sakto yung mabibili natin. Sana makatulong to sa mga kasama nating mga kamotor
at mga kamotor parts. Kamotor, supportahan nyo na yung vlog ko para mas marami pa tayong vlog na magawa. Maraming salamat.